John chapter 15 verse 4 to 5 New Living Translations. For remain in me, and I will remain in you. For a branch cannot produce fruit if it is severed from the vine, and you cannot be fruitful unless you remain in me. 5. Yes, I am the vine, you are the branches. Those who remain in me, and I in them, will produce much fruit. For apart from me, you can do nothing. In John 15 verses 4 to 5, Jesus emphasizes the vital relationship between himself and his followers, illustrating it through the metaphor of the vine and the branches. He encourages believers to remain connected to him, as this connection is the source of spiritual vitality and fruitfulness. In today's message, Brother Marlon Tiples expounded about our relationship with Christ. Attachment is the important key in our relationship with God. If you stay attached or connected to Jesus, expect that God will change your life. Obedience to God's Word and the importance of obedience. These verses highlight the dependence we have on Christ for strength, guidance, and growth, reminding us that apart from Him, we can do nothing. This passage underscores the importance of maintaining a close, abiding relationship with Jesus to lead a fruitful and meaningful spiritual life. I was overwhelmed sa sining nga verse. Nga siling ko, Lord, gimpamalandungan ko. Sige, Lord, it's just a simple reminder for us. Nga, kay ginahisgutan man naton pirmi ang mystical union, kag amo gini ang topic. For 4 days namon digto nga pag-attend sa Maragusan. Amo gini tanan ang gintudlo sang tanan nga mga pastors. Nga ang aton pagtapik or aton nga attachment sa Ginoo is the important key in our relationship with God. Tandaan tagid na nga kung wala kita nagatapik sa Ginoo, manging useless ang aton nga kabuhi. Mangin wala sang pulos ang aton nga kabuhi. Kaya man nga in Genesis, when Adam and Eve committed sin against God, ginpagwa sila sa Garden of Eden. That's why nga si Jesus naghambal gid nga apart from me you can do nothing because God as a sin separated us from God. Amen. Sang nakasala kita and we know nga dira kita naghalin sa mga sala nga ginbuhat naton, God separated from us. Amo na gani nga si Jesus Christ sa 7 last word niya ginambal niya nga, Lord, o amay nga ginbayaan mo ako. So kung kisa do kasimple lang nato na pamatian nga Lord nga Jesus nakabatya gaginbayaan sa sang iya nga amay sa langit. Because during sa cross, sang ato sa cross, sang ginlang sa cross nakita sang amay nga ang aton mga sala, akon sala aton natanan sa kay Jesus. And that's why gina-remind kita subong nga kita dapat nga may attachment sa Ginoo. May intimacy. Mayara ka intimacy nga relationship sa Diyos. Nga kung wala ang Diyos, wala ka sang may imo. Nga everyday sang imo kabuhi, ginapangita mo siya. Do parehas bala sang nag-aasawahay. Amo nang example, the bride and the bridegroom. Amoy nang aton nga relationship sa Diyos. Nga, paghambal mo nga ay do, till death do us part. Amo man ang aton dapat relationship sa Diyos. Nga kung mawala kita sa Diyos, wala gid kita sang may mahimo. Actually, kung natin una-unaon, ang relationship natin sa Diyos, kita sinang nag-benefit. Tama, hindi? Ang tanan nga benepisyo, ginhatag sa Diyos sa mga taong nga may maayong nga relasyon sa iya. Kaya man nga, kung hindi kita magtapik sa Diyos, Diyos man na siya gyapon. Nothing can change sa pagka-Diyos ang isang aton nga Diyos. Kung hindi kita makasaka sa langit tanan, Diyos man na siya gyapon. But if we continue to commit and attach sang aton kabuhi sa Ginoo, sigurado gid nga ang Dios magatapik man sa aton. And even we are separated from God. Ang tao nangita sang reliyon, nangita sang sa mga Dios o kun mga imahe nga kun anong ilang pagasimbahon. Kaya man nga nakaseparate kita tungod sa aton mga but that's wrong nga klase sang pagpangita sa Diyos.
Ang religion, hindi na makaluwas sa aton. Or even ang ini nga church. Or even ang aton nga pastor. Wala sang pwede nga makaluwas sa aton, kundi ang aton gilang nga pagtapik sa Ginoo. And thanks be to God that by His grace, He gave Jesus Christ for us to be saved. Sang kita, wala na sang chance nga maluwas ang pagpalangga kag ang tungod sang grasya sang Dios, ginhatag niya ang bugtong niya nga anak, the Prince of Peace, the King of Kings and the Lord of Lords, para sa aton kaluwasan. Sa Romans 3:23-24, kaya ang tanan nga tawo nagpakasala, kag hindi takos sa panulok sang Dios. Pero tungod sang grasya sang Dios, ginpakamatarong kita paagi kay Kristo Jesus nga nagtubo sa aton kag ini regalo sang Dios. Amoy na nga sa aton kabuhi, wala kita sang pwede maipabugal for who we are right now sa aton nga estado sa aton kabuhi. Because ini tanan, grasya ini sang Dios. Sa Ephesians 2:8 and 9. Kay tungod sa grasya, naluwas kamo paagi sa inyo pagtuo. Ini nga regalo sang Dios kag wala na base sa inyo mga binuhatan. Gani wala kita sing maipabugal. Amen? And which is true. Kung anuman ang may ara kasubong, kung anuman ang imo material nga ginaagong subong, or even ang aton nga panimbahon subong nga aga, ang aton nga pagkanta, ang presensya sang balaan nga espiritu nga amo ang ara subong sa aton tagipuson, amo ini tungod sang grasya sang Dios. And even Jesus made an outstanding proclamation sa iya nga kagalingon. Kag nagsabat si Jesus sa iya, ako amo ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Wala sing may makagto sa amay kundi hindi paagi lang gid sa akon. So tama ni ka will verse. Tama na ni ka gas-gas nga memory verse or even mga kabataan nga kabalaso ni. Pero ang pamangkot mga utod, kamusta ang dalan nga ginaagyan mo subong? Kamusta ang kabuhi mo subong? Kamusta ang kamatuoran nga ginapatihan mo subong? Kaya amoy na ang dapat nimo pirmi siguraduhon sa pagtapik mo sa Diyos, sa attachments mo sa Diyos, sa daily devotion mo, sa imo nga quiet time or pray time sa Diyos. Amoy ni dapat ang aton siguraduhon nga ang aton pagtapik sa Diyos, ara kita sa tama nga dalan. Ang kabuhi naton ara sa tama sa will sang Ginoo kag ang iya kamatuoran. And number 2, if you stay attached or connected to Jesus, expect taron mo gid mga utod that God will change your life. Sigurado gina. Kaya hambal niya sa Juan 15:2, ang akon mga sanga nga wala nagapamunga, ginapangutod niya. Kag ang kada sanga nga nagapamunga, ginalimpyuhan niya para magpamunga pangid sing madamo. 2 Corinthians 5:17. Ang bisan sino nga ara kay Kristo, bag-o na siya nga tao. Ang wala na sa iya ang daan niya nga pagkatao, kundi bag-o na siya. So muna nga sa kabuhi naton, expect ka nga baguhon ka sang Ginoo. Expectar ka nga everyday sang imo kabuhi nga ma-experiensyahan mo ang Ginoo, kinanglan mo gid nga may pagbago sa imo kabuhi. Kagamunin tayo natabo kay Pablo. Si Pablo nakabalo kita nga sang sa soul pang iyang ngalan, sang wala paginliwat sang Dios ang iyang ngalan, gina-persecute niya ang mga Christians. Ginapamatay niya. Gintagaan sa sang authority nga ang tanan nga Kristiyano during the early church. Gintagaan siya sang gahom sa mga Pharisee kag mga Sadducees nga pangdakpon, prisuhon, patyon ang mga Kristiyano. Pero when Paul nagapakagto sa Damascus, sa na-experiensyahan niyang Ginoo, digto nga nagbag-o ang iya kabuhi. Amo na nga sa aton kabuhi, we need gidya kinanglan, it's a must, nga ma-experiensyahan mo kada adlaw ang kabuhi, nga ara ka nga nakatapik sa Dios. Kaya kung hindi mo ma-experiensyahan, delikado.
Kung diri mo lang na-experiensyahan ang balang espiritu sa imo panimbahon, delikado mga utod. Kay man nga, pila ka lang di ka oras nga nag-worship sa Diyos. Pila ka lang di ka oras nga mabatyagan mo. How about during Monday until Friday or Saturday sang isa ka semana? Amo na nga sa kabuhi naton, kung gusto kita baguhon sang Diyos, kinanglan gid naton ma-experiensyahan ng Diyos. And then, nakabalo kita nga si Pablo during sang gintawag sa sang Diyos. Amo ni pinakamanami sa Diyos. Kay kung ma-experiencean niya ka, tawgon niya gid ka. Kilalahon niya gid ka. Sa kabuhi ko amo man na. Sang gintawag ko sang Diyos, nga Marlon, balik ka na. Balik ka na sa akon, ka mag-serve ka sa akon. Gintawagin ko sang Diyos. Deep in my heart, during sang 2:00 ang kagahon nga gusto ko na mag-suicide. Gusto ko na nga malagyo sa ibang nga lugar. Gintawag ko sang Diyos. Kasi niya, Marlon, balik ka na sa akon, magserbisyo ka na sa akon. And that's what Paul sa iyaman nga kabuhi. Nga sang gintawag sa sang Diyos, wala siya nagpangalang-alang nga magserbisyo sang Diyos. Nga amoy na, nga ang kaluwasan, nag-abot sa aton nga mga hintil tungod sa mga pagpanudlo ni Pablo. Kag sa aton kabuhi, di ba, gusto naton permi bago? Hindi lang niya bago asawa ha. Bago, di ba, sa aton nga gusto naton, sa mga labi sa mga kabataan, bago cellphone. Di ba? Sa mga nanay, kung pwede pa lang kay Mother's Day subong, tani, may magregalo sa akong bago nga bayo. Amen sa mga nanay? Di ba? Gusto naton. But pero, pag bago na gani isang aton kaugalingon, gaatras na kita sa Diyos. Amen? Pag-abot na gani, nga konfrontahon na kita sang balaan nga espiritu, ukon sang pulong sang Diyos, nga baguhon ang aton kabuhi, nagaatras na kita. Damo na kita sa may ginaayo. Mahambal kita nga, Lord, pwede, hindi lang anay. Pwede, Lord, fastingan ko ni anay. Nakabalo na gid kita. Nga kung kisa ang aton ginahimo, hindi maayo. Labi na gid kung mangibabaw ang pride sa aton. No? Ang bugal bala. Which is nga sa akon pagtuo, amoy ni tanan ang ugat sang sala nga ginabuhat naton. Ang delikado pagid sang pride kay amoy ni ang pwede naton matago. Ang pagkapalahubog, kung ano man nga klase outside sang aton nga mga sala sa aton nga physical, pwede naton na madali lang na. Pero once nga ni inner o kung ang pride ara sa aton budlay ni kwaon sa aton. Amen? Nagapati ka mo sina? No. Actually, hindi kita sina-exempted diri sa church. Amen? Doon nagahipos ako. Sulitan ko liwat, hindi kita sini-exempted sa church. Sa aton diri. Nga kung kisa, hindi naton mapunggan ang aton pagkabugalon. Ang pride. Kung isa, hindi ba na naton maako? Pagkatubang mo, okay ka. Gali pagtalikod, nagalain pa imo buot. Okay? Kag si Lucifer, o kung si Satan, ukon ang demonyo, ukon ang yawa. Diri ni siya naguba ang iya relasyon sa Diyos. Ang hambal niya pagani sa Isaiah 14:14, masaka ako sa ibabaw sang panganod, tupungan ko ang labing mataas nga Diyos. Amo na sa aton kabuhi. Nga, atuloy, diri ko nag-center. Nga dapat isa ini sa mga Kristiyano nga baguhon ta ang aton binatasan pag-abot sa pride. Kay pila ka family tungod sang bugal nagkalaguba. Pila ka mag-utod ang nagkalaguba tungod sang pride. Amo na ambag ko kagina sa aton church, hindi kita sini-exempted. Amo na gani, ambag ko gani sa kay Brad Rino gapon sa naga-walking kami sa Bacolod. Siling ko, Brad, mas maayo pa nga mag-settle ka sang duwa ka palahubog.
Kaya man nga, dali lang na yung mag-ako. Amen? Pag makakita na sang pusas, dali lang na yung mga ayo pasinsya. O kung pagkagto pa lang na sa barangay hall o kung sa police station, ginasettle na. Pero ang duwa gani ka Kristiyano, nga may ara bugal, budlay mo ni isettle. Kay man nga, palarias ini sila nga tama sa ila hunahuna. Amen? Kagamunang delikado. Kagabalo ko si Brad Jan kung isa, galing pasalamat lang kita sa aton nga bishop. No, kay grabe ang pasensya sa aton. Grabe ang iyang nga pagpalangga sa aton. And I would like to remind ang aton nga Bible verse ang Thursday and Friday sa aton nga prayer meeting. Nga ang yawa, hindi gid naton tagaan sang kumpiyansa. Amen? Ang hambal niya sa Ephesians 4:27, which is amuning aton nga unang Bible verse, hindi ninyo pagathagi sing lugar ang yawa. And inside this church, inside sa sini nga simbahan, or even sa aton kaugalingon, sa aton nga pagtapik sa Dios, never gid ta nga maghampang sa yawa. Hindi naton pagtagaan sang lugar nga matemtar kita sang yawa. And sa Isaiah 5:20, kaluluoy kamo nga mga nagakabig sing malain nga maayo. Kag sang maayo nga mga malain. Ang kadulom ginatawag ninyo nga kasanag, kag ang kasanag ginatawag ninyo nga kadulom. Ang mapait ginhimo ninyo nga matamis, kag matamis ginhimo ninyo nga mapait. So amuna gani hambal ni Brad Jan sang 2 nights nga aton nga prayer meeting. Si Satanas tama niya ka cleaver nga klase or ano man aton pagtawag sina sa iya. Bantayan niya lang kani kag hindi ni siya maghatag sang hindi mo gusto. Amen? Just like balasang yang ginambal gani dira nga ang kalain ginahimo niya nga maayo. Ang maayo ginahimo niya nga malain. At tuloy may experience yan, tani. Kung gusto tagi-testingan, testing ka bala sa plaza, bit Bible. Kag magwali sa pulong San Diyos, ano hambal sa imo? Anong usual nga impression sa tao? Buang-buang. Di ba? Ay, ano ni naman ni sila ho? Pero ang maoy bala, nga sige-singgit sa dalan nga pangita kontra, ano hambal dayon? Intindihan lang na. Kaya nakainom lang na siya. Ginabaliktad ang maayo kag sa malain. Kag mga utod, dapat kita maging sensitibo sa sining nga bagay. Kaya hambal pagani sang Biblia nga in the last days, magalain na gid lang ang ining kalibutan. Hindi kita magbase sa aton mga feelings. Kaya ang feelings naton kung isa ma-deceive kita sini. But we must sensitibo ka sa mga pulong sang Dios nga imo ginabasa sa imo nga devotion. Amoy nang labing importante, ang attachment naton sa Dios. Basi ka permi sa adlaw-adlaw mo nga ginabasa sang pulong sang Dios. Kay amo ini ang the very foundation sang imo nga relasyon sa Dios, ang imo nga prayer time, ang imo nga devotion adlaw-adlaw sa Dios. Amen? Kay diri ka magakaon, diri ka magakabusog ang imong espirituhanon nga kabuhi. Kag diri ka maging sensitibo sa mga bagay nga gina-offer ni Satanas sa sining nga kalibutan. Ang hambal niya pagani sa 1 Peter 5:8, magpugong kamo sang inyo mga kaugalingon kag magbantay. Kaya ang inyo kaaway, amo ang yawa, nagalibot-libot, pareho sang leon nga nagagurob kag nagapangita sang tulokbon. Ini nga warning hindi ni para sa isa ka ordinaryo nga wala pa nakabaton sa Dios, kundi ini nga warning para ini sa aton nga may relasyon na sa Dios. Nga ang kada isa sa aton kinahanglan gid may self-discipline. May disiplina sa imong kaugalingon. May ara pagbugong sa imong kaugalingon kag pagbantay sa imong kaugalingon. Hindi kita mamantay sa iban.
Amen? Bantayan imo kaugalingon kay base ikaw amuman. Amen? And last, number 3, obedience to God's word. Kay once gani nga attach ka sa Ginoo, once you are connected to Christ, once nga magtapi ka sa Diyos, hindi lang pwede nga kada Domingo mamati ka lang. Hindi pwede nga sa pagbasa mo 10 kada adlaw, imo lang na siya palipason sa imo nga una-una. But a Christian must be a doer of God's word. Kakinanglan, may ara application. Amen? May ara application sa aton nga kabuhi. Hindi pwede nga hindi nato ni pag-i-apply personal sa aton kabuhi. Kaya hambal niya gani sa 15:8, kung padayon kamo nga nagapamunga sing madamo, ang akon amay dayawon sang tao, kag sa sini nga paagi may baluan nga kamo akon mga sumulunod. Amo ni ang aton nga kinanglan sa aton kabuhi nga ang pagsunod naton sa Dios ang labing importante sa tanan. And obedience is also the most important and vital part, essential part to our relationship with Christ. Matawag ka nga essential. Di ba sang COVID, ano lang pwede magbiyahe? Sa COVID, ano lang pwede magbiyahe? Ang pwede mag-essential nga mga goods. Pagkaon. And it is also sa aton nga relasyon sa Diyos. Nga ang labing importante sa tanan, ang pagsunod naton sa iya. Ang hambal pa gani sa 1 Samuel 15:22, pero nagsabat si Samuel, mas malipay pa bala ang Ginoo sa inyo mga paghalad sang inyo pagtuman sa iya? Ang pagtuman sa Ginoo, mas maayo pa sa paghalad. Ang pagpamati sang iya, mas maayo pa sang paghalad sang tambok ng mga karnero. Mga utod, buksan nato una. Buksan nato tagipusoon sa pulong sang Dios. Kay diri kita ang aton obedience, diri kita i-guide sang Dios. Ang aton kabuhi diri i-guide. Magahatag sang kasanag ang Dios kung nag-obey lang kita sa iya. At uli, tungod bala sang kaayo sang Dios, tungod bala sang pagpalangga sang Dios. Kung isa gani, wala pa kita gatuman, may grasya na. Amen? Sino naka-experience? Amen? Bisan sa akon kabuhi, na-experiencean ko na. Sang nagapatuyang ko sa akon kabuhi, ginaayo yung asawa ko. Gin-provide niya ang mga pag-eskwela sa kabataan ko, bisan nagapatuyang ko sa una sa akon kabuhi. And how much more that if you truly obey the Lord, may aragid nga pagpakamaayo, nga mas labi sa imo nga ginahuna ang Dios. Kag sa aton nga pag-obey sa Dios, nga requirement, nga kinahanglan magsunod kita sa iya. Because God wants us to grow. Gusto sang Diyos nga magtubo kita sa aton nga relasyon sa iya. Hindi ka pwede maging bunjing sa imo relasyon sa Diyos. Hindi ka pwede nga pila ka na di katuig until subong wala ka Japon ministry sa Diyos. Hindi pwede nga, atuli, ang tawag ko gani sinada, hindi ka pwede, kung Sunday ka lang nag-attend, wala ka nag-attend sa mga ministry or even mga Bible study, churchan lang tawag sina, hindi ka Christian. Kasi nga, Sunday ka lang makita. How about sa aton mga buluhaton sa simbahan? Ma-offend man kamo sa akong ginahambal, pero gusto ko lang na ihambal sa inyo because I was that nga klase man sang Kristiyano sang una. Maka-attend lang, at ulit sang sa Cavite pa kami, sa una nag-a-star. Pagkatapos na sang praise and worship, kaya dito sa amon ginatinan, aircon man, dayon ko na doon ang bangko, ginapaubos ko akong pagpungko, kaya ginatapik ko na si Mrs. Dala ding imo abaga kay matulog na ko.
During sang sermon, gakatulugan ko sina. Kay man nga, there is no such thing as obedience. Kay kung obedience ka sa Lord, you are tentative. May ara ka kaugalingon o kuno na huna nga desire sa pagpamati sang pulong sang Diyos. And God wants us to be productive. Hindi lang maging mature as a Christian, kundi maging productive ka sa imo nga relasyon sa Diyos. And dapat pagid nga may isa pa, dapat may progress, productive kag progress sa imo nga kabuhi. At tulig example ko ni nga do parehas balasang tubig. Nakita niyo ang tubig nga wala nagailig? Sino nakakita sa tubig nga ara sa drum? Kag sa tubig nga nagailig sa sapa, anong na-notice nyo? Nga ang sa sapa, ano? Matinlo. Amen? Ang ara yang nga stagnant, anong naga-istar? Lumot, lamok. And that's who we are. Kung hindi kita mag-attach sa Ginoo, kung hindi kita mag-obey sa ginasugo sang Diyos sa aton. Kung hindi kita productive sa aton nga relasyon sa Diyos. Kung wala sang progress sa aton nga Diyos, tubuan kita, ano ina nga mga kung isa, may harap pa kiti-kiti. Magabata ang lamok. Ang tawag ko gani sina, ina nga mga kiti-kiti, ina nga mga lumot, amuna ang sala. Nga kung magtapik sa imo, kung stagnant ka na sa imo nga relation sa Diyos. Amen? And we will never stop, mga utod. Na-amaze ko sang ginrender ni Nanay diri nga special number. Nga even sa iya nga kanta. Nga sa iya nga kasakit o kung sakit nga ginabatsyag, still nagadayaw sa Diyos. Ang sa kanta gani, hambal dira sa kanta nga ginkanta niya, nga until sa akon ulihi nga kinabuhi dayawon ko ikaw Ginoo. Amo na nga sa aton panglakaton sa Diyos, sa aton relasyon sa Diyos, hindi kita pwede mag-quit. Hindi kita pwede mag-untat. Hindi kita pwede nga magpabaya. Amen? And isa diri ka example sa parable of the talents. So nakabalo kita sinis ang istorya. Nga may isa ka master nga gintagaan niya sang kwarta ang 3 katao. Ang isa madamo, ang isa tama-tama lang, ang isa gamay-gamay lang. Naglakat ang ang boss o kon ang master. Sang pagbalik ginsukot niya. Atong madamo, nagdamo pagid. Atong dugidyo gamay-gamay, naggamay-gamay man ang tubo. Ato yung pinakagamay, ginano niya? Ginlubong. Kaya anong rason niya? Nahadlok siya. Kag sa aton bilang Kristiyano, amo man na. We have all the talents nga ginhatag sa Diyos. Amen? Amo na gani ang aton nga mga worship team, kanami sang ilang nga mga talents. Hindi lang sa worship team, sa aton kabuhi, may ara kita talents nga ginhatag sa Diyos sa aton. May ara kita kinaiya nga ginhatag sa Diyos sa aton. Kag pwede naton ina diri magamit sa aton nga simbahan. Amo na gani nga create kita sang Diyos nga sari-sari ang aton nga mga nawong. May sari-sari kita nga mga batasan, kag may sari-sari man kita nga mga talent. Kay man nga, may sari-sari man kita nga purpose nga para sa Ginoo. Amen? Hambala-bala imo ikaingod, may purpose kagid sa Ginoo. Amen? Nagapati kita sina. Nga everyone, hindi kita diri siling lang nga ordinaryo nga klase sang tao. When God chooses you, sang ginpili ka sang Diyos, may ara ka na purpose nga para gamiton sa Diyos. Amen? Kagamoy ini ang ginhambal sang master. Sa Matthew 23,
His master replied, "Well done, and good and faithful servant. You have been faithful with few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness." Ilang taon na bala? Kung kita nag-obey lang gid sa Dios, kung ginahimo lang gid naton ang kabubuton sa Dios, daw ano ka nami? Nga kung mag-abot ka sa langit, hambalon ka ni Jesus, "My good and faithful servant." Duano ka nami batyagon? Ngambalon ka sang Dios. Baw anak, salamat gid. Kaya ginpahimo ko sa imo, ginhimo mo gid. And for those nga may mga talents diri nga wala nyo ginagamit para sa Ginoo, ang hambal niya, and throw that worthless servant outside, sa verse 30, into the darkness, there will be weeping and gnashing of teeth. Amen? So there are times in our life nga kinanglan gid ang magdesisyon kita sa aton nga kabuhi. May testimony lang ko sa inyo sa paglakat namon sa Maragusan. Actually daw dutayan pa nga hindi kami madayon. Pero ang hambal ko gani sa kay Mrs. Actually wala na nakabalo kanta Inday Sheila. Nga dutayan na lang ko nga hindi kami mag-attend. Kay tungod sa mga iban nga mga bagay, kay ato ko nag-upod sa lawod. May iban nga mga bagay nga daw hindi ko kapanaog. But God is truly faithful. Kung mag-obey ka lang sa iya, kung himuon mo lang ang iya kabubuton, ginpadayon gid kami sang Ginoo. And going to Maragusan, excited siyempre ang tanan. Excited ka kung anong pagkahimuon sang Diyos. Pero wala pa kami kaabot sa Maragusan, gin-provide na sang Diyos ang amon mga kinanglanon. Or even pagani, ang finances, kagawori kami kung ano gid bala ang gastuson, ano kadako dito ang gastuson, pero gin-provide na daan sang Ginoo. Kaya man mga utod, actually, nanawag ko sa akon amigo nga Coast Guard, nga siling ko, "Sir, pwede mo kami ipaschedule? Kaya para hindi lang gid kami ma-delayed sa amon nga paglakat." Kaya ang amon plano, 2:00 ang kagahon, masakay na kami sa Ruro, sa Dumaguete. Sang ara pa lang sa Kabangkalan, gintawgan ako sang Coast Guard, nga siling niya, "Sir, ang inyo nga request, or kung ang request sang imo amigo, daw hindi gid madayon." Siling ko, "Ma'am, okay lang. Basta importante makasakay lang gid kami on time. Kaya may schedule na kami nga daan kung din kami matulog, kung din kami ma-stop over." Ang kaayo lang gid sang Ginoo, wala pa kami kaabot sa Dumaguete Port na nawag-liwat sa akon, "Sir, okay na ang request sang imo amigo nga Coast Guard." Gin-free kami tanan. Gin-free kami tanan sa pamasahe sang barko, kag pamasahe namon nga kaugalingon. Kag hindi lang nadira, hasta pagbalik, gin-free man kami gihapon sa barko. And for 2 nights, sandigto kami sa Jensan, ginlibre pagid kami. Ginlibre kami sa isa ka resort nga bantog man sa Jensan. Hindi lang kami ginbutang sa ordinaryo nga kwarto, kundi ginbutang kami sa 2 ka kwarto nga puro pa VIP. Pagsulod namon na amazed gid kami. "Wow, Lord, kaayo gid sa imo." Kag pasalamat gid ko sa Tatay Gabi, tungod na overwhelmed kami, picture. May lang gani ang ara ang amon nga tatay nga hambal niya makanta kita kag magpangamuyo sa Ginoo. Kag hindi lang gintagaan pagig kami tiyan sang Ginoo nga hindi kami maka-absent during Sunday. Kay Sabado kami nag-abot sa Valencia, digdo kami nagtulog. Ang hambal ko kay Tatay Gabi, "Tay, hindi ta magsugot nga hindi ta kasimba." Siling ko, "Tay, gin-compute ko na ang oras from Valencia to Maragusan. Hindi gid kami kaabot. Bisan 3:00 pa kami sang aga magbugtaw kag maglakat. Kay hindi man ko gusto nga mag-travel kami nga gabi kay kadelikado, hindi namon kabisado ang dalan." Pero sa kaayo sang Dios, na kontak ni Tatay Gabi si Pastor Antipas sang Tagum.
Kag wala pa magbukas ang ilang simbahan, ato na kami dito sa ila para magpanimbahon. Amo na mga utod, if you truly desire to obey the Lord, God will make a way. Kag hindi lang dira sa Maragusan, for 4 consecutive nights, sa amon early devotion, sa amon panimbahon pagkahapon, mabatsagon mo migid, nga kung mag-obey ka lang sa Ginoo, siya naging bahala sa imo. For 4 nights, gintagaan kami sang Diyos, sang maayong atulugan. Kag digto sa Mount Patong, atuloy ang purpose namon digto tani, mamahaw lang, kag maglantaw lang sang Sea of Clouds. Ang pinakamanami digto kay mabuot ang tagiya. Sang amon nga pagstay digto sila, digto kami magkaon, digto kami tanan, gin-provide sang Ginoo ang amon nga pagkaon. And then, sang digto naman kami sa Mati, sa kay Pastor Manuel. So nakabalo ko, nakabalo ko kung sino si Pastor Manuel. Actually, ang amon plano de Brad John, nga maghapit lang dito. But God is so amazing. Kay pag-abot namon dito, sangin pangamuyuan namon si Pastor Manuel and give farewell sa iyang mga members dito kag sa iya asawa. Ano hambal niya kay Brad John? Siya ti sige brad ah. Kung maglakat ka mo, tilakat na lang kamo. Nga daw nagapasusumol bala. Pasalamat lang gid ko sa life ni Brad John. Naamon to bago gani gina nga hindi kita mag-base sa aton feelings. We must sensitive sa mga feelings man sang iban nga tao. Amo to si Brad John naghambal. Brad, mas stay kita dere sa Mati. And for that night, ila gali nga Thanksgiving. Kag birthday sang ila nga isa ka membro. Nga which is nga ila gali gin fastingan nga makastay dito si Brad John sa ila. Kag ginsabat gid sang Ginoo. Atuli, si Katkat ma-amaze. Nga si Brad John digto daw si Piolo Pascual mo. Galing wala lang sa di, pwede sa natin istoryahan. Kaya mga youth, isa-isa nga nagpa-picture kay Brad John. Amen? Na-amaze kami ni Katkat. 5 sa UCC sa Cadiz, wala gini mahimo sa mga youth. Pero digto, they are overwhelmed. Grabe ang ilang kalipay nga nagstay kami dito. At tuloy mo na gani, ang hambal ko, siling ko, Lord, kung may ara kami plano, mas may maayo kagid nga plano para sa amon. Amen? And then, hindi lang dira. Gintigaan pagid kami chance nga magsimba for that Sunday digto sa kay Pastor ano gani? Asa sa Malungon. Kag digto abin yung mga utod, ambal ko gani kay Inday Sheila siling ko day, imbis nga ako ang magdala sang pulong, daw kita pa ni mabless sina di sa ila. Kaya man nga ang mga kabataan, kanami-nami mag-worship sa Diyos, kanami-nami maghalad, mag-render sang ilang special number sa Diyos. Kag digto ko nakita sila during sang ilang nga pangamuyo, kag sang ilang nga hambal sang memory verse, nagaluhod gid sila sa Ginoo. Ako gani wala ko maan na magluhod, nagsalakit ang ako nga luho nga tuhod. So amo nakaayos ang Ginoo sa paglakat namon digto sa Maragusan sa pag-attend sa aton nga convention. And I also to thank wala man diri si Brad John, salamat sang iyang kabuhi. Kay for one moment nga isang ikaduwa namon digto nga gabi, nagahambal ako kay Brad Rino kay nanyapon kami. Siling ko Brad, late na ta. Sige na ko balik-balik. Kaya ako nga daan, grabe ko ka-conscious sa time. Sige ko, Brad, hambala si Brad Jun. Kaya nag-share pa kami, nag-share pa si Pastora Gigi, sang tag-iya, sang resort. Sining ko, Brad, sining ko kay Brad Rino, sining ko, Brad, hambala na si Brad Jun, late na ta. Sang pagsakay ni Brad Jun, sang digto na kami sa salakyan. Sining ko, Brad, ilan daw kung liwat ng rilo, sining ko, Brad, late na ta.
siya Brad, pabayida. Kaya ang aton kagto dito sa dome o kung sa gymnasium, seremonyas na ang importante ang duwa ka kalag nga nagbaton sa Dios. Amo na nga makasiling ko nga pasalamat kita sa congregation diri sa Cadiz. Kay man nga gintagaan kita sa isa ka spiritual father nga grabe ang heart sa aton. Amo na kung gisa, kami sa akong pamilya nagpasalamat gid. Nga tagaan niya kami sang isa ka local church nga diri iangot ang amon kabuhi sa sini nga simbahan. Nagpasalamat kami nga sa sini nga church diri naggrow ang amon nga spiritual life. Nga sa kaupod ninyo naggrow ang amon nga pagdugang na pagtuo sa Dios. And also, sa 24/7 nga nagpray sa amon sa paglakat namon sa Maragusan, madamo gid nga salamat. Labi na gid tay saludo gid ko sa imo Tatay Gabi kag sa kananay Nori. For their life, makita mo gid nga wala sang moment sa amon kabuhi nga nagapanglakaton kami nga si Tatay Gabi wala nagapangamuyo sa amon nga panglakaton. And also, sa amon nga pag-connect sa inyo, madamo gid nga salamat. And for encouragement, subong sa aton, pwede nga i-apply ini naton sa aton kabuhi. And most of all, the most important part, nga ini ang aton attachment naton sa Dios, ang pagbag-o naton sa Dios, ang pag-obey naton sa Dios, i-apply anay naton sa aton kabuhi. We cannot apply to everyone kung hindi naton ini ma-apply sa aton nga kabuhi. Sa personal naton nga relasyon sa Dios. Amo na gani hambal ni Brad John, natandaan ko gid, ngang hambal niya, ang isa ka palahubog, amo man na ang makasaway sa isa ka palahubog. Amen? Sa aton kabuhi, amo man na, we cannot grow. We cannot be obedient to God kung hindi naton ini pag-i-apply sa aton kabuhi. There must be an application. Every word nga mabatian naton sa atong panimbahon kada Sunday, every word nga babasa naton sa pulong sa Dios, we must apply in our life. And number 2, we must apply in our family. Sa sulod sa aton nga panimalay. And number 3, we must apply diri sa atong simbahan. Sa ministry naton, we must apply kung ano ang ginahambal sa Ginoo sa aton. And we also must apply sa mga kabataan, sa mga youth, sa aton nga mga eskwelahan, sa place sa aton nga mga trabaho, kag sa aton nga community. Mga utod, pila ka kalag ang nagahulat sa aton sagwa. Amo na ang aton gipirmi panumdumon. Amo ginapirmi ang aton nga ibutang sa aton kaugalingon. Nga hindi lang kita pwede nga kita lang pirmi ang nagapamati. We must be a doer of God's word. We must be obedience to God's word kag kinahanglan i-apply naton ini. Suliton ko liwat mga utod, pila ka kalag ang ara sa gawa nga nagahulat sa aton. Sino bala ang pwede nga maghambal sa ila nga may ara gali Dios nga nagapalangga sa ila. Kag kita ina dapat kay kita naka-experience na sa pagpalangga sa Diyos. Hindi naton ini pag-idalok sa ila. Or even sa aton nga family nga wala pa nakakilala sa Diyos. Kinahanglan gid naton ini i-apply sa aton nga panimalay. And mga utod, basahon naton sa Matthew 24:13, ang nagapadayon sa pagsunod sa hasta sa katapusan, amo lang ang maluwas. Pwede natong palakpakan ang Diyos. Kabay pa, nga ini nga pulong sa Diyos, nga magpadayon kita. Amo na gani, ang aton nga relasyon sa Diyos, ang aton pagserbisyo sa Diyos, wala niya sang katapusan. Wala niya sang retirement. Wala niya nga dapat nga atrasan. In spite sang aton nga mga problema sa kadaadlaw nga ginatubang. And would like to remind, a simple reminder, nga aton ginbasa, nga isa lang kita kasanga.
Ano ba lang sanga? Sa bukid, anong ginahimo sa sanga? Di ba? Ginagatong lang. Ginabali lang na kag isugnod sa idalom sang kaldero. And that's who we are. Amo kita sina kung hindi kita magtapik sa Diyos. Amen? Amo kita sina. Isa lang gid kita ka ordinaryo nga tao. And we have no power kung hindi kita magpalapit sa Diyos. Kung hindi kita magpadayon sa pagtapik sa Diyos. So mga utod, I would like to challenge you today. Pwede kita magtindog. Amuning manami mo kay may challenging gidyang Ginoo. Are you excited? Are you excited kung gina-challenge ka mo? Ang iban hindi, kay wala ga amen. Are you excited ka mo? Ready na bala ka mo nga i-apply ang aton nga nabatian nga pulong sang Dios?